Ito naman kay Harry Roque. Oh, finally nga, 'di ba? Matapos ng deny si Harry Roque tungkol sa kanyang status ng asylum application diyan sa sa the Netherlands. Inamin na rin po niya na na-deny pala yung kanyang asylum application. Sinasabi nung iba, tignan niyo naman bakit Joma Season ay hindi napauwi. Nakita ko yung kina Maharlika argumento na yan. Ang status kasi ni Joma Season, mga kapatid, so time na yan, siya ay political offender si Joma. Talagang solid talaga yung kanyang kasalanan dito sa gobyerno, 'di ba? Ngayon, etong kay Harry Roque, hindi naman po siya political offender. He was actually fugitive, 'di ba? Fugitive siya, pugante siya sa kasong kriminal. Criminal in nature yung kaso ni Harry Roque na pinipilit niyang ikonekta sa politika because of his political stand in favor of Duterte. Oh. Kung ganun lang din naman yung katawiran, ba't hindi pa si Duterte nag-apply ng political asylum, di ho ba? Ito number one, sinasabi niya na na ang sabi niya, uh, because it should be Vienna, Austria, the country that granted him Schengen visa. Ito daw po talaga daw, sabi ng the Netherlands, ang dapat na magdesisyon, kumbaga doon ka dapat mag-apply at ito ang dapat magdesisyon kung pagbibigyan ka sa political asylum. Parang ewan ko lang kung nagaganyan ang Vienna, ang Austria. Ito pa. Doon sa the Netherlands, sabi, the Netherlands has until December 10 para i-transfer siya sa Vienna. Ayan. Otherwise, it shall be Netherlands that will have to grant or deny his asylum application with finality. Deny na nga sa una. Kaya ho pala, lumabas yung picture nung nakaraan na si Harry Roque ay may bit-bit ng isang katerbang mga maleta. 'Di ba? Hindi yung akala ko nga dadalo lang ng another paninira event, hindi pala. Maninirahan na doon. Kasi isinusuka na siya ng the Netherlands. And in case hindi magawa ng the Netherlands yan hanggang December 10, yun na. At ito rin po yung nakikita kong dahilan when he said na um, meron siyang kasi merong tumubong kung anong eklabong parang nunal sa kanya na tinanggal. Hindi naman daw niya akalain na na same day na yun na yung gagawing operation sa kanya. Minor surgery lang naman. Parang umusli mo kung saan yun. Baka tas diretso na rin pa for biopsy. Then sinabi ng doctor niya na ano ah, siya daw ay hindi fit para lumipad. Di ba? Grabe naman ang mga doktor na yon na naputulan lang ng kapiranggot na balat si Roque, hindi na pwedeng lumipad. Pero yung doon naman sa airplane, yung KLM, no? Eh ano, musliba sa puwet. Naman yung kinuha lang naman daw sa kanya yung blood pressure niya. Tapos sinabi, pwede ka nang bang lumipad eh. Tinanong siya ngayon, ano ba talagang gusto mong gawin? Lumipad ka o hindi? Alam niyo ho kasi kapag ka lumipad siya at napunta na ron ng Vienna, Austria, nako, panibagong buhay, di ba? Wala nang humba, walang ganyang mga event. Oh. So, ang ginawa niya ngayon ay, sabi niya, hindi ako lilipad. Bongacious. Saka ito pa yung kapansin-pansin ha. Sabi rito, he admitted that knowing the Dublin Protocol or regulations of the EU well before, but now he does. Kasi nga nagkamali siya on insisting Netherlands on my jurisdiction. And he denies being arrested all counts. By all accounts, his own story sounds like he was arrested. Akala niya wala siyang choice but to follow immigration authorities to fly to Vienna. And two prosecutors and police were sent to charge him for absconding when he did not push through with his flight.
Kasi pwede naman siyang lumipad eh, ayaw niya lang. Oo, may problema patuloy siya ngayon. Yung tanong ng marami na ano na yung kung wala ng passport. Well, according to Harry Roque, chinek daw po no yung kanyang passport at the time at it remains valid nung chinek yung kanyang passport. So dito sa Pilipinas sinasabi na hindi na ito na nakanselado na. So palagay ko may dapat imbestigahan dito. Kasi sabi sa Pilipinas kanselado na yung kanyang passport, baka ho sa press statement lang yon. Pero pagdating doon sa actual hindi pa. And that's according to Harry Roque. Okay, na sinabi niya nung chinek daw sa computer, valid pa yung kanyang passport. I don't know kung nang bina-blackmail yung gobyerno natin. 'Di ba? Kaya sabi ko dapat may investigation diyan. Now, sabi ng iba, pwede ba na yung walang passport makakapag-travel? Well, sabi rito, that's rules for asylum seekers. Yung status niya eh. Travel within Schengen. Now, sabi, asylum seekers pending decision like Roque. Yan, travel document issued, temporary card, meron siya niyan. Issued upon application, yung valid to 6 to 12 months, photo ID with fingerprints. And can it be used for intra-Schengen flights? Possibly yes. But not reliably. Some airlines like KLM accept it. Kaya po sa KLM yung kanyang aeroplano. Accept it for intra-Schengen travel if paired with proof of ongoing asylum procedure. Ayun nga yung purpose niya ron, di ba? Papunta siya ng Austria. However, many require a full passport for equivalent. Denial at check-in is common. Kay Roque nga, pinagbigyan. Ang problema, katawiran niya, ayoko nga lumipad meron kaya akong 2 medical certificates na nagsasabi mo na sa 2 doktor na hindi ako fit lumipad, mabigat ako. Alright, so pwede po.